Okay, so magandang araw sa inyo uli mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong mga barkong pandigma, okay, ng China sumugod sa Ayungin Shoal. Well, yan po yung laman naman din kasi ng balita. Eto, sabi rito ng Inquirer, which is balita po ngayon. Ang sabi diyan, surge of Chinese warships noted in Ayungin Shoal, Philippine Navy o sabi po ng Philippine Navy. So, ibig sabihin yan po ang kanilang na-monitor. Eh dito pa lang naman halatang-halata eh. Yan may mga green na yan, yan. Ano yan eh, mga barko nila, mga Coast Guard nila yan. Pero ang sinasabi nga rin ay, mga masyadong mabibilis, oh, yung mga gray ship nila yan. Ito, mga Chinese militia vessels yan. Yan. Sabi rito, there were 8 PLA warships monitored from June 4 to 10. This was a threefold increase in the previous monitoring period. There were only 2 PLA Navy vessels. Yun. So, dati dalawa lang, pero ngayon daw po, mula nung June 4 hanggang Agis, o kahapon, ay, mahigit pa sa doble. Ito, aside from these warships, there are also 5 China Coast Guard vessels and 29 Chinese militia vessels. So anong plano nito? 'Di ba? May plano ho itong hindi maganda diyan sa mga susunod na resupply mission natin. Kung sakali, eto dito ako biglang nag-alala. Kung sakali tayo po ay gumamit ng Osprey, which is ihiramin natin yung sa Amerika, nako, pwedeng gawin nilang dahilan, 'di ba? At yun lang, kapag ka pinabagsak nila yan, direct yan, act of war against the United States of America. Eh ako, hindi naman po ako pabor na magkaroon ng giyera, pero gusto ko po magkaroon tayo ng tayo mga Pilipino ipagtanggol natin ang ating bayan. At kung dumating ang panahon na kailangan nating lumaban at mamili ng papanigan, panigan natin ang kakampi ng ating bansa. Hindi ho tama nakakampi tayo dun sa nangaagaw ng ating teritoryo. Hindi po tama na ipagtatanggol pa sila na sasabihin wala tayong history ng hindi maganda sa kanila. Wala nga noong ancient times. Pero ngayon, napakarami. 'Di ba? At dapat po ang tinitignan natin ang present para po sa kinabukasan. Oh, 'di ba? Yan. In total, there are 42 Chinese ships in Ayungin Shoal within the said monitoring period. Sabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the WPS, attributed the increase to the recently concluded PLA drills in Escoda or yung Sabina Shoal. Yan. The increase in ships follows the conduct of the 3-day exercise of the PLA or the Chinese People's Liberation Army Navy last June 2 to 4 in Sabina Shoal. Sabina Shoal serves as a of rendezvous point for Filipino vessels carrying out resupply missions. Okay, yun nga, kinukwento ko sa inyo nung nakaraan. Ang ginagawa nila dyan sa kanilang rendezvous ay diyan tagpuan sa madaling salita sa Tagalog. Yang kanilang tagpuan, yan po ang Sabina Shoal. Okay? Ang kasunod po ng Sabina Shoal dito sa bandang ito yung Sabina Shoal, ang Recto Bank, yan mismong nakikita ninyo na puti na yan, yung Bali Inquirer. Yan ang Recto Bank. Ang Sabina ay naandito sa parte ng nakita nyong kampana. Okay, ngayon naman, ito naman po tong kamay ko to, ito naman po yung Ayungin Shoal. Tapos sa bandang itaas, ito naman po ang Recto Bank na nakuha nila ng mga incheck kay Ramos noong 1994 na sinimulan nila itong kunin kasi fisherman's shelter pag masama ang panahon kaya may kubo-kubog walang hagdan na maayos kundi puro pa ekes-ekes. 1995, tuluyan ang nakuha sa kanila after an hour and a half firefight. Pero nag-establish na ang mga incheck dyan ng naval base.
May mga konkreto na po talaga sila. Hindi po talagang sabi nating pipitsugin. Hmm. So, ano ba ibig sabihin nun? Bakit nilang pilit na tinatarget po dito makuhaya ang Sabina Shoal? Para po, mas lalo ho tayong magipit kasi babakuran po nila ang Recto Bank. Okay? Babakuran nila yung Recto Bank, yung mga nandoon ng resources. Tapos, at the same time, yung Ayungin Shoal ay kailangan nila yan because nasa ilalim lang yan, kung titignan nyo ang mapa ng Pilipinas, nasa ilalim lamang po ng Recto Bank ang Ayungin Shoal. Next is Sabina Shoal. Diba? Pag nakuha po nila yung dalawang yan, at kahit yan ay shoal pa lamang, wala pong makapigil sa kanila kung ito ay gawin nilang artificial island at gawin nila itong naval bases nila. Di lalo lang po tayong nahirapan for two points. Unang-una, pagdating po sa ating pag-assert ng ating karapatan sa West Philippine Sea, sa depensa, di ba? Magiging pabigat po sa atin yan at sa ating mga kaalyado. Kaya kailangan talagang mapigilan yan, no? Etong mga Navy nila na yan, dapat magpakita rin tayo rito ng ating presensya. 'Di ba? Hindi lang yung ano 'yan, mamaya hindi na mag-aalisan 'yan ng sa loob ng Ayungin Shoal, eh di yari na buto-buto, 'di ba? So kailangan natin magkaroon tayo ng epektibong magpapalayas sa mga 'yan. Diyan lang 'yan sa gilid-gilid ng Ayungin Shoal. Pero yung mga navy nila, mga rubber boats nila, oh, pwedeng unti-unti magtayo ng station doon sa loob. Eh di bukod doon sa BRP Sierra Madre, meron na rin po silang sarili nilang itatayo doon. 'Di ba? Kaya mga Pilipino, dapat po sama-sama tayong suportahan ang hakbang ng ating presidente na kung saan ay pinalalakas po niya ang ating defense capability. 'Di ba? Lalo na diyan sa West Philippine Sea dahil napakaraming mga mangingisda ang apektado sa ginagawa ng mga incheck. Na lalo lamang lumaki ang ulo nila dahil po sa nakaraang administrasyon, binaybi lamang sila ng binaybi. 'Di ba? Hindi sila kinakastigo. Bagkus takot pa yung nakaraang administrasyon na baka sila naman ang kastiguhin ng China. Aray ko. Alright, so ito naman yung pag-usapan natin, yung isa. Ito, grabe to. 30 Chinese militia at 30 Chinese maritime militia vessels spotted in Rossel Reef. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Pero ito pa ho yung isang matindi sa balita na to. Vietnam dredging continues in Kalayaan Island. Now, nung binasa ko itong artikulo ng GMA News Online, nako ho, yung Vietnam pala kasama. Sabi rito, the Coast Guard confirmed the swarming presence of the Chinese. Ito nga yung sa Rossel Reef. The Chinese in the disputed waters. Rossel Reef is the inside of the Philippine EEZ and is located to the south of Reed Bank, where dead corals had recently been allegedly dumped. Okay. The PCG said its patrolling BRP Datu Pagbuaya issued radius challenges to the militia vessels but there was no response. Eh, mga inchik yun eh. Oh, paano kung yung mga ano talaga hindi nakakaintindi ng ibang lengguwahe? Wala talagang response. The militia vessels which were not seen to be fishing are currently being monitored by the Philippine Navy. Ibig sabihin naka-station yung mga yan, 'di ba? And even the Philippines and China continue to spar over the territory. Vietnam has been conducting dredging operations of reefs it occupies in the South China Sea. And the Mark Canada Reef has reportedly doubled its size. And ito yung sinasabi sa inyo, yung mga hawak nilang mga pwesto, pati China, ganun din, pinalalawak nila yung kanilang mga military bases dyan. Now, tayo naman po, dapat ang Pilipinas, eh, ganun din po ang gawin natin. Bakit ba kailangan pa nating isipin baka magalit ang China, mga kababayang Pilipino? Lalo na yung mga mouthpiece ng China rito. 'Di ba? Hindi ho ba pwedeng isipin natin
Ang kinabukasan, yung mga darating na saling lahi, eh, ito po naman yung magagalit sa atin dahil kahit na sa ano pa mang paraan nakakayanan natin, hindi man lamang natin nakuhang kumuda para ipaglaban ang ating karapatan diyan, 'di ba? Susundin na lang ba natin yung sinabi ni Tatay Digong na wala naman yung West Philippine Sea na yan humapa, ha? Wala naman yung ano lang yan, boundaries of water lang yan. Wala naman diyang, wala island diyan na dapat pag-awayan, sabi niya. Paubaya na lang natin 'yan sa mga Chinese, kunin na lang natin ang isda, ayos ang buto-buto. Ito ngayon ang isang mainam na balita kung tutuusin dahil namo-monitor ang galaw po ng Vietnam, 'di ba? So nag-e-expansion po sila at 'yan nga po ang kanilang, tina-target ang Rosul Reef, tsaka sa Kalayaan Islands. Ay naku, daming problema ni PBBM ngayon, grabe, 'di ba? Ikaw ba naman ang magkaroon ng, nauna sa'yo na yung, future enemy ng iyong bansa, kinaibigan?